Perwisyo na naman ang inabot ng mga pasahero ng MRT kaninang umaga. Naputol kasi ang bahagi ng riles nito sa southbound direction ng Boni Station. Patuloy naman ang girian ng DOTC o ng Department of Transportation and Communications at ng MRTC o Metro Rail Transit Corporation sa kung sino nga ba ang dapat sisihin sa patuloy na pagsama ng sitwasyon ng MRT. May report si Steve Dailisan. Sa gitna ng rush hour kaninang umaga, stranded ang mga pasahero sa iba't ibang stasyon ng MRT. Maraming nagbabaan matapos maantala na naman ang operasyon ng tren. Sa EDSA Show sa Mandaluyong, marami ang nagkukumahog makasakay ng bus. Sa EDSA Magallanes, wala namang masakyan ng commuters na pinababa ng MRT. Pagkalagpas kasi ng tren sa southbound direction ng Boni Station, tumulog ang alarma ng signaling system. Agad daw huminto ang tren, indikasyong may aberya sa riles. Nang suriin, putol na pala ang riles ng tren. Ang naputol na bahagi ng riles, kinabitan ng fish clamp o bakal at tornilyo para mapagana muli ang tren. Mabuti na lang, agad gumana ang alarm ng signaling system, kaya naiwas sa disgrasya. Pag may naputol nga na rail, dapat hindi pa daanan ng tren yan. Kasi siyempre, pag putol na yung rail, there is a big possibility na ma-derail yung ating mga tren. 8:40 na nagbalik normal ang operasyon ng MRT kahit di pa tuluyang nare-resolba ang problema. Nagkakaroon ng speed restriction in the area. That's only about 10 kph lang ang pwedeng takbo ng tren kung dadaan doon sa broken rail area. 16.9 kilometers ang kabuong haba ng riles ng MRT3. Sa bilang na yan, nasa hanggang 6 na kilometro ang kinakailangan ng palitan. Kabilang na yung naputol na riles sa bahagi ito ng Boni Station. Hindi man daw kasi maulit yung pangyayari kanina, posible magkaroon ng uka yung riles o kung meron ng uka, maaari pa itong lumaki. At dahil nga sa kalumaan na mismo ng riles, maaari rin daw itong magdulot ng pagkasira sa gulong ng mga bagon. Sabi ng DOTC, bibili sila ng riles kahit pa walang pahintulot sa may-ari ng MRT3 na MRT Holdings. Higit 100 million pesos daw ang pondo para rito, pero posibleng sa July 2015 pa magsimulang ikabit. Ang objective namin is purely para sa kapakanan ng ating mga mananakay. On my part, on the part ng DOTC, yung naatasan na gumawa nito, ang objective natin is for the benefit ng ating mga mananakay. Sa hearing sa Senado kahapon, lumabas na tila sa pagpili ng maintenance provider nag-uugat ang mga problema sa tren. Nagturuan ng DOTC at MRTC kung sino ang may kasalanan sa pagsama ng sitwasyon sa tren. Sabi ng MRTC, pinalitan daw kasi ng DOTC ang maintenance provider na Sumitomo Corporation na may alam sa disenyo ng tren. Sagot ng DOTC, itinaas daw kasi ng Sumitomo sa $2 million o 90 million pesos ang singil. Ang PH Trams ang napili ng gobyerno na maintenance provider na pinalitan ng Global APT Joint Venture noong 2013. Ang sama-sama ng serbisyo ng MRT, dahil sa sitwasyong yan sa pagitan ng mga may-ari ng kumpanya, na nagpapatakbo ng kumpanya, and government on the other hand. I think the solution to MRT woes would be for all of you guys to get your acts together. Steve Dailisan, GMA News.